Amen? Amen. You may not be wearing your best dress this morning, but you should be wearing the best heart this morning to receive the message. And give God the praise and the glory. Amen? Nahihirap ako magkulay pink, ha? Pero hindi po ako taga-pink. Taga-dilawan po ako. So, the first song that was sung was "The Battle Belongs to the Lord." Patuloy akong tinatanong ni Brother Mark, Pastor, anong message sa Sunday? Sabi ko, siguro hanggang dumating ang Panginoon, baka victory na tayo ng victory. Amen? Okay, so may I have your eyes and let me ask this very question. May I have your eyes, please? Pakidukit lang. Can you really honestly say that you are living a life of victory? Pakita sa kamay na kayang sabihin, yes! Madami na. Okay, so ang message dito ulit ay para sa mga talunan, kayo mga victorious, pwede na po uling lumabas. Again, can you honestly say that you're living a victorious life? If not, this is the message that you ought to listen very carefully. Amen? Nung si Goliath ay naghahamon, sa bansang Israel, nung time na yon, in the valley of Sokol, tagasan nga po si Goliath? Taga Gaza, in the land of the Philistine. Goliath! Sabi ni Goliath, magpadala kayo dito ng inyong champion. Magpadala kayo ng sundalo ninyong magaling. Kapag natalo ako, kami mga Philistines, ay magiging alipin nyo. Pero kung matalo ko ang sundalo nyo, magiging alipin namin kayo. Hindi ko po alam kung natupad po yung kasunduang yon. Baka hindi sinang-ayunan ng pamunuan ng mga Pilistino kasi natalo sila. Mga kapatid, dalawang bagay lang pwede mangyari sa buhay ng tao. Sabi ni Goliath, pag natalo kayo, alipin namin kayo. Pag nanalo kami, of course, kami ang victor, slaves kayo. Dalawa lang pwede mong puntahan. Kapatid, it's either you're a slave or you're a victor. Dalawa lang pupuntahan mo. It's either you will become a slave or a victor. Walang gitna. The question is, are you a victor this morning? Yung tono po niyo pa lang, parang hindi naman totoo. Amen. The battle belongs to the Lord. So the message to be continued is the pursuit of victory. Sabi ko kanina, this is the message that you ought to hear para makompleto po yung victory. Nagbigay po ako ng dalawang outline actually and the connotations of the pursuit kasi it's about the pursuit of victory. Diba? Ang una pong binigay ko, ang keyword is the pursuit of righteousness. Ano po yung point number 2? The pursuit of, ano yung keyword? Johan? The next keyword, o babagitin ko mamaya. Puro letter R po yan. Yung pangatlo, I hope na abutan natin. Okay. Nakahanda po kayo magtagal ngayong umaga? Aris, okay ka lang?
Wala, hindi ka ba hanapin ng nanay tatay mo dito? Hindi mo naman sila hanapin? Hindi naman, okay. Okay. Point number 1, nakita po natin sa Biblia, the pursuit of victory is the same as the pursuit of righteousness or holiness. Okay? So, balikan po natin yung isa sa mga na talatang gusto-gusto kong tingnan natin muli in Deuteronomy chapter 23. Okay? Deuteronomy 23 verse 14. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa verse 10, kung natin tingnan, verse 14 lang po tayo, na kung kayo'y dudumi, huwag sa loob ng camp, kasi ang consequence, for the Lord thy God walketh in the midst of thy camp. Ayaw ng Diyos na may something smelling. To deliver thee and to give up thine enemies before thee, sabi ng Panginoon. Therefore shall thy camp be holy, that he see no unclean thing in thee, and turn away from thee. So mga kapatid, this is a literal na smelly thing. Ayaw ng Lord na may upo sa loob ng camp. I want you to see who God is, ha? Ayaw niya ng madumi, ayaw niya ng mabaho. Kaya ang number 1 concentration ng cleanliness ng bahay natin ay ang CR. Hello? Kumusta ang CR nyo? Ayaw ng Diyos na mabaho. Sa totoo lang, hindi naman nagbabago ang ilong ng Diyos hanggang ngayon. Sabi ko sa mga anak ko, sa school kasi tinuturuan kami, cleanliness is next to godliness. Pero hindi po pala totoo yun kasi akin po nabasa sa Bible, cleanliness is godliness. Hindi lang next. Di ba? Anong sabi dito? Na kapag may nakita ang Diyos na unclean thing, He will turn away from you. And that will cause your defeat in the fight. So kaya nakita po natin mga kapatid, the pursuit of victory is the pursuit of cleanliness and holiness, mga kapatid. Kung yung pupo mismo hindi naman kasalanan, ayaw ng Diyos, ganoon din kabaho sa harapan ng Diyos ang mga kasalanan pinagagagawa natin. Yung akala nyo, pornography na nakikita nyo sa YouTube, akala nyo mabango sa Diyos yan? Pag tinitingnan ninyo, mabango sa harapan ng Panginoon yan. We cannot afford to let sin stay in our mind, in our life. Because it's stinky and smelly before the eyes, before the nose of God. And that will cause our defeat because sin is the reason why a Christian is still living a defeated life, though he is supposed to be a victor. Kaya nakita po natin, pagdating po sa Joshua chapter 7, matapos po ang isang matagumpay na digmaan sa wall of Jericho na sa isang mga sigaw lang nila, gumupo na po ang Jericho at pagkatapos maliit naman sa AI in chapter 7, natalo po sila ang 36 great men ni Joshua ay namatay at sila nagtakbuhan pa away. Why? In verse 10 of Joshua chapter 7, let's take a look again. Just a matter of review. Joshua 7 verse 10 to 11. Joshua 10. Yeah. Joshua 7, 10 to 11. Umiyak po si Joshua ng katakot-takot kasi nalagasan siya ng 36 na sundalo. Okay? Pagkatapos, in Joshua chapter 7, verse 10, hindi kaya? Kaya. So
Sabi ng Panginoon, umiyak si Joshua, grabe, natalo kami, Lord, pabuhay pa, paano mangyayari sa amin ito? Kukutsahin kami ng mga kalaban, paano na lang yan? Kawawa kami, paano na lang ang pangalan mo? Ginamit ni Joshua ang pangalan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Joshua, tumayo ka nga dyan. Okay? Get up! In verse 11, ang sabi ng Panginoon, Israel had sinned. Baka niyo point. Tuwan-tuwa sila kasi yung kalaban nila, konti lang, 3,000 lang ang sundalong pinadala. Kayang-kaya nilang kalaban. Gusto kong ipakita ng Panginoon to Joshua, it's not about how great are your men, how many are you in the fight. It's about holiness. The battle is about holiness. The fight of life is about sin and holiness. If you will keep yourself sanctified, ang sabi ng Panginoon, okay? Sanctify in verse 12. Sanctify yung ang Israel. Okay? Sandali muna. And they have also transgressed my covenant which I have commanded them. They have transgressed my covenant. Okay? So, move natin, verse 12. Verse 13 is the word sanctify. Seven, 12. Kinakabahan lang po. Yan, verse 13. Sanctify the people. Sanctify yourselves against tomorrow, for thus saith the Lord of Israel. Okay? So, ang hamon ng Panginoon ay magpakabanal kayo. Gusto niyo manalo? Gusto niyo manalo? Yes! Magpakabanal tayo, ang sabi ng Panginoon. Kaya sila po ay nagsisi ng mga kasalanan ng buong Israel at pinatay ang pamilya na nagkasala, si Achan. At sa sunod na digmaan, nanalo na po sila, mga kapatid. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng kasalanan? You have transgressed my commandment. In 1 John chapter 3 verse 4, ito po ang ibig sabihin ng kasalanan. Isa pong kahulugan ng kasalanan sa Biblia is in 1 John chapter 3 verse 4. Whoso committed sin transgresseth also the law. For sin is the transgression. Pag nakakita po kayo ng utos sa Biblia, maging ano po kayo dyan, maging very much cautious and aware kayo. Pag inutos ng Diyos yan at hindi nyo ginawa yan, that is the transgression of the law. Okay? Ang problema po doon, mga kapatid, pag hindi natin inaalam ang utos ng Diyos, wala tayong pakialam, that is the sin of negligence. We have to know the law. We have to know what God wants. We have to know what God likes. Okay? Balikan po natin yung verse na isang bagay na pinagsigawan ko in 1 John chapter 3 John 3 John 3. Third John, first, second, and third. Isa lang yan eh. Verse 3. Yan. So yung word na for I rejoice, kasi transgression of the law, we should know what God wants. Ang sabi po ni John, for I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. So bakit po gano'n na lamang ang rejoicing ni John? Sapagkat ang tao pag lumalakad sa katotohanan, yun po yung lumalakad sa kabanalan. They don't transgress the law. So ibig sabihin po noon, ang mga tao kapag lumalakad sa katotohanan, ay lumalakad sa katagumpayan. Nakita niyo po yung connectivity noon. Okay? Okay, so balikan po natin. Joshua 1:8. Ito pong verse na ito ay punong-puno po ito ng kahulugan na atin po muling bibigyan ng konting diin about victory. So si Joshua po nakita natin ay makikipagdigma. Kaya makita po natin doon ang utos ng Panginoon, this book of the law shall not be barred. You walk in them because your victory is connected how you walk in the truth.
Okay? So to fight the battle in this life is to be holy, because when we are holy, the Bible says, especially kanina in Deuteronomy 23, God is delivering our enemies into us. God is fighting our battle. God cannot fight our battle, and God cannot be our deliverer, rescuer, okay? Pag meron tayong kasalanan na iniingatan sa ating puso. So, tingnan po natin ang New Testament concept. Uulitin ko po sa inyo. Uulitin po natin Ephesians chapter 4, verse 26. Ephesians 4:26. Itong verse na ito ay napakahalaga na hindi nyo dapat i-allow. Hindi lamang po yung anger. Any kind of sin in life, in verse, be angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Verse 27, neither give place to the devil. Ibig sabihin nun, kapag may kasalanan ka, you give the devil an access into your life for you to be manipulated, for you to be controlled by the devil. Okay? Kung atin po itong siniseryoso at talatang ito, we cannot afford really to commit sin and let that sin stay in your life. Dahil pag may sin ka, okay, ang kasalanan po yan ay para ma-control ka ng kaaway. No? So yun po yung access. Kaya ka nasusundan ng kaaway. Dahil may sin ka eh. Natatrack down ka niya. Kung saan ka nanduroon upang i-manipulate at controlling ka niya. Di ba? So kaya po sa mga palabas po sa mga agent, meron pong kinakabit na ang tawag po doon ay yung chip. No? Homing device. Tama ba ako? Kaya nagugulat, kaya meron pong mga sundalo na nasusundan. So inalam po nila sino sa kanilang mga sundalo, sa kanilang team, ang parang nalagyan ng chip. Okay? So ang ginawa po nung nandun po yung chip na yon, tinanggal po sa katawan, inooperahan. At itinapon po yung microchip, yung chip po na nakalagay. Para hindi sila masundan. So dapat po nating dukitin kung ano mang kasalanan meron tayo sa buhay natin para mawalan po ng access ang kaaway sa ating buhay. That is how serious sin can do to your life and in my life. Kaya dahil po sa puntong to, bago tayo dumako sa next point po natin, mga kapatid, review lang po ito, bago dumako sa third point, natanong po natin, suriin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Anong kasalanan na meron ka sa buhay mo, okay, na pinapahintulutan mo, ngayon pa lang, you are a slave, you are not a victor. Ano yung bagay na umaalipin sa'yo? Sino ditong alipin pa rin ng mga games sa cellphone? Hindi mo maiwas-iwasan, umuubos ka ng 1 oras, 2 oras, pero hindi ka naman nagbabasa ng Biblia. Na-memorize mo ang lahat ng mga sundalo doon sa Mortal Kombat na pinanood mo. Di ba? Na-memorize mo ang mga characters na mga pinapanood mo sa mobile. Ang tawag doon? Mobile Legend. Na-memorize mo lahat. Pati mga armas na ginagamit. Pero ang tanong, nagme-memorize ka ba ng scripture? You are a slave. You are not a victor. Kala nyo ganun kasimple yun? You are allowing the demon to motivate you and to manipulate your life. A victor is not a slave of anything in this world. Are you a slave or a victor? So baka hindi mo alam na ikaw ay slave. Tinatawagan ng Diyos ang pansin mo. Stop being a slave. God made you a victor through Jesus Christ. Hello? Ang sarap ng maging malaya. Amen? Ang hirap maging alipin. Kailan pa ako lalaya? Magpipitong buwan na po ang mga hostages sa Hamas.
May kasamang bata, 4 years old. Okay. Do you want to be slave? Walking the truth of God. Sanctify yourselves. Maraming Kristiyanong akala nila nagagawa nila ang gusto nila. Pag Sunday, tumataas ang kamay sa worship. Simula sa Monday, nasa mundo sila. Ang akala nila, pag walang commitment, malaya sila. Pag wala kang commitment sa Panginoon, hindi ka malaya, alipin ka ng sarili mo. You are into exalting your life, not the Lord. Nobody, as a believer of God, has the option to serve God in your own term. No sir, no ma'am. We are to turn over completely your will and my will to the Lord and ask the Lord, Lord, what is your will for me? I want to do your will for my life. Ang mga taong naglilingkod sa church, naglilingkod sa Panginoon in their own term, they are not really happy people. They know that in their hearts. They are slaves. They are slaves. Amen? Okay. Point number 2. Joshua 1:8. Kung seryoso po kayo sa inyong tagumpay, na-memorize nyo na po yan matagal na. Sino nakaka-memorize Joshua 1:8? Ilang kayo? Next Sunday, dapat dumami-dami na kayo, ha? Nung unang-unang kuma-encounter ang talatang yan, hindi ko na pinakawalan yan, eh. Kasi interesado doon sa prosperous at success, eh. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt what? Meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Then thou shalt make thy way prosperous, when thou shalt have good success. Baba po akong Kristiyano noon, wala pa po akong church. Nandun po ako sa Cebu City. In-invite po ako ng isang kasama po sa cell group. Punta ka sa church namin sa Sunday. At pagdating po sa church namin sa Sunday, ang topic po yan. Hindi ko na po yan binitawan that day. Yan. Kasi mahalaga, eh. Sino sa inyo nakapag-memorize ng fruit of the Spirit? Isa, dalawa, tatlo. Kung interesado kang ilabas ang bunga ng Espiritu sa iyo, dapat ka-memorize mo yan at i-evaluate mo ang sarili mo. Sino naka-memorize na ng Philippians 4:8? Pakita sa kamay. Kita nyo na? Whatsoever things are true, honest, just, pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any praise, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Dapat may memorize niya kung interesado kayo sa kabanalan niya. Joshua 1:8, Galatians chapter 5, verse 22 and 23, Philippians 4:8. Sino kaka-memorize ng 1 Peter 1:15 and 16? Be holy for I am holy. Dapat memorize niya yan. Matthew 5:48, be perfect for my heavenly Father, for your heavenly Father is perfect. Ano kayo meditate nyo kung wala kayo memorize? Ano yung meditate nyo? Dami-dami natin napapanood, araw-araw, dami-dami natin nakikita, di ba? Nag-meditate ba tayo ng isang verse lang, araw-araw? Amen? Point number 2. Point number 2. Letter R, the pursuit of victory is the pursuit of righteousness. Letter R, the pursuit of holiness. Nobody can claim to be a victor. And living in sin, nobody. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi bale wala ako nito, wala ako niyan, bala lang ako. Huwag niyo pong baliktarin ang buhay ng mundo, huwag niyo unahin ang kayamanan bago ang kabanalan. Mas interesado ang Diyos sa kabanalan mo kaysa pagyaman mo. Hinahabol mo ang kayamanan mo. Nawalan ka ng kayamanan, nawalan ka pa ng kabanalan bandang dulo. Ang kayamanan mo pwedeng ubusin ng ospital, isang sakit lang. Oo, marami kang pera, hindi kayang ubusin ng ospital. Eh wala namang gamot sa sakit mo, wala din kwenta ang pera mo.
pursue holiness. Let's pursue holiness because that is the pursuit of victory. Yan po gusto ko i-point out. Okay? And then the pursuit of holiness, point number 2, as a connotation, not only that it is the pursuit of righteousness. Point number 2, yung binigyan ko ng bill last time, the pursuit of relationship. Ang verse na iniwan ko nung last time, na nag-preach ako dito. Last time, it was Juki who preached, right? Na Sunday. But the other Sunday, ang preaching ko po, itong verse na ito na aking babanggitin sa inyo. Sino po nakakatanda nun? Sa inyong note? Kung may note po pa kayo? Simula po na-encounter ko ang verse na ito nung araw, hindi ko na po kinalimutan na yan. Si isang devotional guy. 2 Chronicles 26:5. Hindi ko na po kinalimutan yan, yung ma-encounter ko yan. Hindi ko na sa utak ko yan. Yung pong verse na, as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Ako po ay medyo may tingin dun sa prosper na word eh. Prosperity is about war. Because King Uzziah was always in the war. And the key to victory for King Uzziah is intimacy with God. As long as he was in the pursuit of intimacy with God, God made him to prosper. And I gave you King David in Psalms chapter 27, yung paboritong verse ni Zaret, verse 1. Tingnan po natin, napakaganda po ng passage na ito. Masyado pong nailam sa passage na ito, minemorize ko po, hindi lamang po 1 to 4, buong chapter po, minemorize ko po yan. I'm so in love with the passage of Psalms chapter 27. The Lord is my light and my salvation, of whom shall I fear? Okay? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Wow, grabe, pag verse mo yan, Zaret, napakatapang mo. O diba, wala akong katatakutan. Sino katatakutan ko? Wala! The Lord is my light. The Lord is my strength. Verse 2. When the wicked, even my wife, even my enemies and my foes came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Naalala ko kasi nagsabi kasi sa akin one time, Pastor, may pangpito kasing fear ako. Hindi lamang yung sinabi mo, ano yung fear of wife daw? Okay. Fear of wife. Sino may fear of wife dito? Fear of husband. Fear of husband. I love that. Ba't gumagano ka pero patago? Si Kevin, gumagano yung kumayo. Fear of wife. Makuha ka sa tingin. Nakita niyo po yung taong... Okay, sa verse 4 po kasi pinakapunto de vista dito. Tinan po muna natin, no? Verse 3 po muna, verse 3. Though an host should encamp against me, ano ba yung host? Yung ginagamit sa tubig pag ano, S-E po yun, host po yan. Mga kawan, mga sundalo, marami, no? Should encamp against me, my heart shall not be darkened, no? Napapaligiran ka ng mga sundalo, hindi ka matatakot. Di ba? Kung may digmaan should rise against me, in this will I be confident pa rin ako kahit may digmaan pa. Grabe yung passage na ito, di ba? Ang ganda, no? Maganda ba? Yes. Ilang beses na-encounter to? Madami na, no? Memorize nyo ba? You don't care. Pag takot ka, grabe yung verse na yan, i-quote mo yan. Pag takot ka, i-quote mo yan. Tapos babanatan mo sa verse 4. As long as I pursue intimacy with God, okay? As long as I pursue, as long as my God is my strength and my light and my salvation, I will not fear. There's just one thing that I care in my life so much. I don't care if war should rise against me, even war should encamp against me. I don't care as long there is one thing in my life, I pursue intimacy with my God. Then in verse 6, i-jump na natin sa verse 6. Now, if I pursue intimacy with God, shall
Shall mine head be lifted up above mine enemies round about me? I am a victor, therefore I will offer in his tabernacle the sacrifices of joy. I will sing, I will sing praises. The Lord. Wow! Grabe yung mga passage na to. Pagkakaganda! Woo! Hindi na memorize ng mga Christians! Woo! Kakalungkot, di ba? Totoo lang. Oh, may nakaka-input sa akin. Bakit? Si Pastor parang ang angas niya. Eh, yan ang verse ko eh. Parang hindi aangas yung verse ko. Di ba? Saret, verse mo to, di ba? Amen. Hindi ka takot kay Beto? Hindi na. Siya takot sa'yo. Pagkita mo na sabi ko sa'yo. Joke lang. Sana ngayon po, seryosohin niyo yung verse na to. Meron nga pong binigay sa inyo yung verse eh. Sino nakamemorize ng Psalms 46 verse 1 to 3? Pakita niyo na. Lilindulin lang kayo, hindi niyo pa minimemorize yan. May nagsabi po, maglilindol na po next year dito sa titig. Yung pong full time dito, lilindulin. 2025. Memorize niyo na po yung Psalms 46, 1 to 3. Memorize niyo na po yan. Habang lumilindol, ikot niyo po yan. Verse 1. God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Okay? Therefore, okay, verse 2, therefore will not we fear, though the earth be removed. Ayan, ang ganda ng verse, no? And though the mountains be carried into the midst of the sea. Lord, wala pa naman atang bundok na lumilipat sa dagat eh. Hindi ako matatakot, sabi niyo. Di ba? Verse 3, though the waters thereof roar and be troubled, kahit magkaroon ng tsunami, though the mountains shake, kahit nanginig ang mundo, with the swelling thereof Selah, I will not fear. Because my God is a very present help in trouble. Ganda ng verse, no? Maganda ba yung verse? Ba't di nyo minimemorize yun? He is a very present, not future, not only past, present, every day, present. He is a refuge and strength, a very, very present help in trouble. Sabi ko kay Jay, anak, pagka lumindol dito sa Taguig, doon lang tayo sa sulok, mananalangin lang tayo, Diyos ang bahala sa atin. Amen, Jay? Oh, nandun sila oray. Panalangin nyo lang kami ang pagkaliminin nila. Grabe, no? Pag verse na yan, God will manifest. Okay? Gugulat sila, yung unit po, buo. Yung iba, nag-collapse. Sana nalang hindi. Ano po, joke lang po yun. Huwag lang po yung natin doon yan. Kasi yung pong lindol, mahirap po talagang labanan. Alam po naman natin na nangyayari pag may lindol. Di po ba? Okay, so, intimacy with God. Okay, dadako po ako sa point number 3. Okay? Ito po yung gusto kong din to complete the victory. Victory in the Bible is the pursuit of righteousness, the pursuit of holiness. Victory in the Bible, the connotation is the pursuit of relationship, intimacy with God. So ngayon, ang tanong ito, banal ako, Pastor. Intimate ako. Para ba saan ba yan? Para saan ba yung intimacy ko na yan? Point number 3 po, mahalaga po yan. Okay? Atin po munang tingnan, alam niyo po ba si King Saul na napatay sa digmaan? Ano po kalaban ni King Saul? Sige nga, review nga po tayo. Nag-exam tayo sa book of 1 Samuel eh. Sinong pumatay kay King Saul? Nagpakamatay pero hindi pa siya natuluyan. May dumaang Amalekites. At sinabi niya, ayaw kong patayin ako ng kalaban ng Pilistino. Pwede mong pakipatayin na ako. At ito namang Amalekites, pinatay niya si King Saul at nagpunta kay David at tuwang-tuwa. Pinatay ko ang kalaban mo. Pinatay din si David, di ba? Di ba?
Okay, so yun po yung kwento niya. Bakit po siya natalo sa digmaan? Bakit po siya napatay sa digmaan? Ano yung bang kwento? Bakit? Bakit? First Samuel, ilang beses po tayo nag-exam dyan? First Samuel. Okay, nandito po yung kwento niya. Bakit po siya ay napatay sa digmaan? Since yung Amalekite na niya, Mr. hindi niya pumatay. Yeah, so yung kwento po niya ay nasa pumunta po siya sa woman of Endor, right? Sa chapter 28 po yan, ng 1 Samuel. Okay. Tingnan po natin sa verse, kausap niya po doon si Saul. Sa verse 15, tingnan po natin. Kausap niya po doon si Samuel. And Samuel said to Saul, nagpakita na po si Samuel sa kanya, bakit mo ko ginugulo? Saul, ba't ka ba nagpunta rito? Ba't ka nagkaganyan? Ang sabi po ni Saul, I am sore distressed, sabi ni Saul, di ba? For the Philistines make war against me, and God is what? What's the main reason why he was defeated? The verse. The Lord is departed from me. Naman niya? Bakit po ang Lord ay nag-depart kay Saul? Nasa verse 18 po yung sagot. Tingnan po natin. Because thou obeyest not the voice of the Lord, nor executed his fierce wrath upon Amalek. Therefore hath the Lord done this thing unto this day. Okay. Binigyan siya ng pagkakataon. That is in chapter 15. Di ba? Yung inutusan siya pubusin lahat ng Amalekites. Yung sinabi mo kanina. Okay? Kaya nga sabi kanina, yung pumatay sa kanya, Amalekite din, yung tumoda sa kanya totally. So, inutusan siya ng Panginoon chapter 15, pubusin mo ang Amalekites kasi galit ako sa mga Amalekites eh. So, hindi niya po ginawa. Pero sa totoo lang mga kapatid, sa akin pag-aaral, hindi po talaga yung main issue. Yun po yung pinakita lamang sa atin at kay Saul, ganyan kakatikas ang ulo mo. Alam niyo kung bakit? Ito po ang sagot. 1 Samuel 13, verse 13. Ito na po yung sagot. Bakit siya ay tinanggalan ng karapatan na maging hari ng Israel at natalo sa digmaan? Nandito po yung sagot. 1 Samuel 13, verse 13 to 14. Okay? Follow me. Follow me. And Samuel said to Saul, thou hast done foolishly. Ano po yung foolishly? Sa chapter 10, may utos si Samuel sa kanya, magkita tayo sa digmaan ganito, ganyan. Hintayin mo ko 7 days, darating ako ang magsasacrifice kay Lord para mag-offer ng burnt offerings, and then we will go to the war. Hindi po ginawa yun ni Saul. Siya po ang gumawa ng kanyang sariling sacrifice to the Lord kasi natatakot po siya, ang dami ng kalaban at nanginginig na ang kanyang mga kasama. Yan po yung kwento niya pag binasa niyo ang verse 1 hanggang verse 12. Nung dumating si Saul, sabi niya, you have done foolishly. Ano pong catch dito mga kapatid? Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which He commanded thee. For now, would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever? Verse 14. But now thy kingdom shall not continue. The Lord hath sought him a man after his own heart. Sino po yun? Si David. And the Lord had commanded him to be captain over his people because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. In chapter 13 pa lang, nakaplano na siya'y tatanggalin at papatayin upang mag-take over na si. So yung pong chapter 15, yun po ay parang pagpapakita lamang, ganyan ka talaga katigas ang ulo mo. Hindi ka naman talaga susunod eh. Binigyan ka ng pagkakataon, pero yung pagkakataon yan upang ipakita lang sa iyo na stubborn ka talaga. Kaya lumabas yung verse na, di ba, yung kanyang kasalanan, obedience is better than sacrifice. Di ba? For what? Yung stubbornness is as sin as witchcraft. Sabi ng Panginoon. So nakita po natin dito mga kapatid. Are you following? Yes.
Ang kinamatay po niya unang-una sa lahat na natalo sa digmaan dahil po dito, ano pong catch dito? Alam niyo kung ano? Yung paggawa po ng sacrifice para sa priest lang po yan. Okay po? Ginampanan niya, umakit sa kanyang utak bilang isang hari. Hindi, wala si Saul eh. Ako na mag-offer dito. Hindi po yun allowed sa kanang priest ng king na mag-sacrifice. Yung trabaho ng priest, sa priest lang yan, hindi pwedeng gawin ng king. Okay po yung point? Ano po yung victory na principle? Ano yung number 1? Righteousness. Ano po yung number 2? Relationship. Ano po yung number 3? Another letter R. The key to prosperity. The cause of his defeat, losing his kingdom because he, what? He did not stay and perform the designated role. Ang role mo, king, hindi priest. Pinakailaman mo, ginawa mo yung bagay na hindi dapat pinagagawa sa'yo. You are usurping authority. And that provoked God to anger. So kaya makita natin sa Bible, mga kapatid, na inuulit-ulit ko sa inyo, ang tagumpay po natin ay hindi lamang sa kabanalan, righteousness, and relationship with God. The reason why God wants us to be righteous and intimate with Him is for us to be able to fulfill the role and responsibilities with our own. Okay po yung point? Okay, balikan po natin si Uzziah. In 2 Chronicles chapter 26, verse 5, as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Di ba? O yan po, verse 5. Ang sabi po sa verse 15, tuloy po natin. Ang ganda po ng verse 15. And he made in Jerusalem engines invented by cunning men to be on the towers and upon the bulwarks to shoot arrows and great stones withal. So na-invento po nila nung time na yon, Jerusalem naka-invento. Machine gun na po ito sa equivalent natin ngayon. Yung pong pagka iniikot po yung arrow, sila po yung naka-invento niyan sa Jerusalem. Noong parang pong unang panahon, matindi na po sila sa mga armaments. Nakalagay po yun sa mga watchtower po nila. Kaya pag lumusog po yung away, umiikot lang po yun, nagsushoot po yung arrow. Hindi na po pinapaanan ng gano'n. Nakita nyo? Ang tawag po doon, yan po yun. Diba? Cunning men. The word cunning men, ano yung cunning men? Mga taong nakalata. Sorry po, you said, see you pala to, no? Cunning is mga men of wisdom. Okay? Men of wisdom. Meron na po sila mga galing gumawa ng armas. Kaya nakita niyo po ang Iran ngayon, medyo bahagang buntot po nila. Kasi nagulat po sila, grabe yung armas ng mga ano. Yung F-35 naniniwala ko, may iba pa silang kinabit dyan eh. Di ba? Supply po ng US yan, tama ano. Pero ang naniniwala ko, ang Amerika at ang Israel, may tie-up po yan pagdating sa technology. Pero naniniwala po ko ng Israel, may ilalabas pa po matitindi yan later on. Okay? So, ganun po talaga ang mga Jewish. Okay? So, natutuwa po ko na may lahi po kaming Hudyo. Nagugulat po kayo? Nababagay ko yung ore yan eh. May lahi kaming Hudyo. Kasi maliliit pa po kami. Pag pinagagalit kami ng lola namin, mga Hudyo kayong bata kayo. O, alam nyo na, may lahi kaming Hudyo. Ang lola man, hindi ko malilimutan yan. Bukang binigyan lola ko yan. Mga Hudyo kayo, mga bata kayo. Mga Hudyo kayo. Maliit pa po ako noon, naririnig ko na po yung Hudyo. Hudyo pala kami. Sino ditong Hudyo pa? Sino ditong Hudyo pa? Ako lang. Ay, ikaw din? Ganun din ka pagalitan? Okay. Shalom. Shalom. Okay, so mga kapatid, bakit po siya nagkaganon? Ang sabi po doon, sa bandang dulo po, for he was marvelously helped till he was strong. Nakita niyo po? Habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang hari, pinangungunahan ng bansang Israel, nagpupurso ng intimacy kay God, nagpapakabanat, tatlo po yun, pinaperform niya ang kanyang role, nagtatagumpay po siya. Nakuha niyo po yung point? Tatlo pong bagay meron po dito. He was in the pursuit of righteousness, he was in the pursuit of intimacy, and he was
in the pursuit of fulfilling his role as a king, the King Uzziah. Mababasa niyo po yung kwento ni Uzziah sa book of Isaiah. Nabasa niyo na po? Nandun po pa kayo? Yung kwento po niya, nandun po yan. Okay. Verse 16. Ito na po yung point natin. But when he was strong, yumaman, gumaling, grabe ang power ni Uzziah, grabe ang kanyang mga sundalo, ang tatalino ng mga sundalo binigay ng Panginoon sa kanya, mga inventors binigay sa kanya ng Panginoon. His heart was lifted up. And the Bible says, pride cometh before the fall. Okay? Ano kanyang ginawa? He transgressed against the Lord. Nagkasala na siya kay God. When he went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. Trabaho ng priest, hindi niya role. Okay? Tuloy po natin sa verse 17. Gumaganda po ang kwento. And Azariah the high priest went in after him, and with him 80 priests of the Lord, that were valiant men. So si Azariah may kasama pang 80 priests of the Lord. Okay? Pinuntahan siya. And then in verse 18, tinan niyo po yung nangyari. Nakakalungkot po si Uzziah. And they withstood Uzziah the king. So bakit po nila hinarangan si Uzziah? Meron pong tinatawag ng equal ng power, ang king at ang priest, the high priest and the priesthood. The priesthood, at that time, okay, the priest order was the, what? The judiciary, di ba? Sila po may hak ng judicial system, sila po yung bearer ng righteousness. Okay, so yun po yun. Kaya hindi pwedeng magbanggaan po yung dalawa. Kaya hinarangan po nila sa Uzziah, and said unto him, It appertaineth not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the Lord. Di ba wala kayong karapatan, mga hari, wala kayong karapatan ng burn ng incense, but to the priest, the sons of Aaron lang, that are consecrated to burn incense. Okay? Are you following? Ang mga lahi lang ni Aaron na magbaburn ng incense, mga priest lang. Ang sabi dito, napupunta sa sanctuary. Okay? Go out of the sanctuary, sabi po ng mga priest. Lumabas ka dito sa lugar na to, this is not your place. 80 mga valiant priest. Okay? For thou hast trespassed, neither shall it be for thine honor from the Lord God. Hindi mo binigay ng Panginoon ang honor na yan para ka mag-sacrifice sa altar. That privilege belongs to the priest. Okay? Gusto niyo kung malaman kung ano nangyari? Gusto niyo malaman kung ano nangyari? Nasa verse 19 po ano nangyari. Si Uzziah, sa halip na, naku, sorry po, lalabas na po ako. Mga priest, sorry po, lalabas na po ako. Ano sabi niya? Uzziah, nagalit pa. Ang taong may pride, kapag kinukorek, matapang pa. Ayan o, nagalit siya, and had a censer in his hand to burn incense. Itutuloy ko to. Umahawi kayo dyan. And while he was wroth with the priest, galit siya sa mga priest. Ano nangyari? Pakibasa niyo. And the leprosy even rose up in his forehead before the priest in the house of the Lord from beside the incense altar. Anong punto? Pursue righteousness. He broke it. He transgressed the law. Pursue relationship. Inisantabi niya ang Panginoon. Wala akong pakialam ngayon dito. Okay? He stopped seeking God. Sarili niya na kanyang sinusunod. And then yung role niya bilang isang king, dinagdagan niya. Gusto niya maging priest din. Ano nangyari? Kinetong. Wala akong gamot sa ketong. Alam ko po na nangyari sa kanya, verse 20, tuloy po natin. And Azariah the chief priest and all the priests looked upon him, and behold, he was leprous in his forehead, and they thrust him out from thence. Yea, himself hasted also to go out, because the Lord had smitten him. Dati, the battle belongs to the Lord to fight for Uzziah, but now the Lord fought against him.
So hindi po lamang natin makakasama ang Panginoon sa digmaan, but we will find ourselves fighting against God if we allow sin to dominate in our lives. Hello? Verse 21, gusto kong ituloy. And Uzziah the king was a leper unto the day of his death. Hindi nagsisi. And dwelt in a several house, being a leper, for he was cut off from the house of the Lord. Tinatanggal ko kasi. Dinanadal ko sa iwahig yung may ketong. Kasi unclean po yung tawag doon. Okay? And Jotham, his son, was over the king's house, judging the people of the land. Okay mga kapatid, to complete the message, tatlong bagay po ang pursuit of victory. Victory is to pursue intimacy, to pursue righteousness in the fulfillment of your role. Natutuwa ako, sinabi ni Marco kanina, parang gusto ko nang gumiba. Okay? It is a privilege na binigay sa inyong Panginoon. Hindi ka naman pipilitin ng Panginoon kung gusto mong gumiba. Okay? Pero okay lang naman yung medyo nalulupay-pay ka minsan. Okay? Ino-honor naman ng Panginoon. Sabi ng Bible, He knoweth our frame, and He remembered that we are dust. Psalms 103 verse 14. For He knoweth our frame, and He remembered that we are dust. Kaya kung tayo pinanglulupay-pay, hindi ka kukutsain ng Panginoon, hindi ka niya hahatulan. Di ba? Pero kung i-give up mo yung responsibilidad mo, malulungkot si Lord sa'yo. Why? Hindi mo naintindihan ang privilege na yan na binibigay ng Panginoon sa'yo. Kaya mga kapatid, yung role na binigay sa'yo ng Panginoon sa mundo, minsan lang yan. Mamamatay ka pagdating ng araw eh. Ano bang role mo dito sa mundo? Ang buhay kasi parang pelikula yan, may kanya-kanya tayong role. Ang nakakatuwa lang sa pelikula natin, lahat tayo bida. Okay? Kung Kristiyano ka, bida tayong nasa role natin. Wala pong nilagay ang Panginoon na talunan sa pelikula ng buhay ng Kristiyano. Tandaan niyo po yan. Wala pong role na binigay ang Lord sa bawat Christian na maging slave. Lahat po tayo dapat victor. Okay? Amen? Okay. Ang problem po talaga natin, tandaan po natin to, pag hindi natin alam ang role natin sa buhay na to. Hello? Do you know your role? Do you know your role in life? Do you know your role? Saan mo gagamitin ang iyong intimacy kay God? Saan mo gagamitin ang kabanalan mo? Wala ka naman pala role. If you don't know your role, you can never roll. Do you know your role? Kagabi ang topic namin po is submitting one to another. Hindi nagiging victor ang family kapag hindi alam ng husband ang kanyang role as a pastor, provider, and protector. If you cannot perform the role in the family as a pastor, protector, provider, will be a loser. Kapag hindi alam ng babae ang kanyang role na magsubmit sa asawa niya in all things, the woman is a loser and the family will be affected. If you do not know that your role in this church to submit to the pastor, it will not be good for you, it will not be good for me. You know your role in the church? Do your best in your role. Alam niyo yung pagkamit-amit ko rito? Very special role. Alam niyo yung pag ganyan-ganyan tuk-tuk-tuk dyan? What a role. Si Dick po, akala niyo ba? Lagi nakatingin sa labas kung sino papasok. Nag-worship tayo, baka may kakatok dyan, bubuksan niya. That is a role. Whatever we do to the Lord, according to our role, God is pleased. Success is by performing and fulfilling a role more than an attainment of a goal. Oh, nanay ka!
husband, okay lang kumita ka, galingan mo. Pero kumusta ang mga anak mo? Pero pag pinabayaan mo yan, mananagot ka sa Diyos. Okay? Purihin ng Panginoon sa mga nanay na nagtatrabaho dahil tumutulong sa asawa nila. Double time po dapat ang gagawin niyo. Kasi ang number one role ng nanay sa bahay is keeper of the house. Titus chapter 2, verse 4 and 5. Keeper of the house, not keeper of the company. Okay? Kasi meron po mga nanay na kapag tinanong, "Uy, ikaw, anong ginagawa mo?" "Plain housewife lang ako eh." Meron namang nanay na, "Uy, ikaw, anong trabaho mo?" "Sa bahay lang, kasi kaya ng husband ko mag-provide eh." May tama naman sa mga kausap, di ba? Do your best, ladies. Your role with your husband. Sandali lang po yung panahong role na yan. Pag dumating ang Panginoon, hindi ka na wife. Amen? Sandali lang po tayo dito sa church. Mag-submit kayo sa pastor, magpapakapastor ng pastor, magpakamiyembro kayo. Amen? Kung anong role nyo, gawin nyo dito. Preacher ka, magpaka-preacher ka. Singer ka, pagbutihin mo yung pagiging singer mo. Gift of service ka, mag-serve ka, may gift of giving ka, do your best in your giving. Minsan ka lang binigyan ng Panginoon ng role sa mundong ito. At pag natapos yan, may reward sa heaven. Pag wala, ulirat ka. Mga kapatid, meron tayong general role to be a soul winner. Do you perform your role, soul winner? Do you win souls? You are a loser if you don't. Kaya natutuwa ako sa mga feedback ng mga nag-win ng souls. They are victors of this generation. Di ba? Brother Mark is very much bothered about winning souls dahil sa kanyang kapatid. Pastor, may Tuesday, may invitation ako. May invited ako. Ako, medyo wala nga pala kami yung Tuesday. So, mamaya eh. Oo nga, sayang sa Tuesday. Meron kaming blessing. Kakain kami ng bangus. Okay, so finally, 5 minutes ang natitira kasi nag-start ako, 1:15 eh. Sabi ko, di ba, tapusin na natin yung message na to. Joshua 1:8. Dito po tayo magtatapos na ulit. Joshua 1:8. The message that I used to keep on repeating. Sabi ko sa inyo, ang Joshua 1:8 ay punong-puno ng meaning. It's not just about meditating the law. It's not just about the Word of God. The reason why the Lord said, this book of the law shall not depart. The word shall is more emphatic than will. Tama? Sa grammar? This book of the law shall not depart. Why? You are to meditate upon the law. Why meditate? You are to pursue intimacy, that thou mayest observe to do according to all that is written, for you to be holy. To pursue intimacy, relationship is the most important thing with me, Joshua. Okay? I want you to go to the war in the pursuit of intimacy with me, in the pursuit of holiness with me. You are to do according to all that is written therein. Don't go to the left, to the left and to the right. Go straight, obey the commandment of the Lord. Be holy. Be intimate with me. And then, as you fulfill your role. Tatlong bagay po yung kay Joshua. The role of Joshua is to bring in the people into the promised land. The success of Joshua is to perform the role of the general as successor of Moses. His role that God gave him in life, he was trained under the hands, under the presence and tutelage of Moses. Nakita ni Joshua si Moses, nakita ng Panginoon
Nakita ni Joshua ang Panginoon sa buhay ni Moses. He was trained to be the successor because his role is to bring in the people to the promised land. That was his role. And to fulfill the role, pursue intimacy, pursue righteousness. Those three important things, completing the pursuit of. Ano yung tatlong bagay para makumpleto yung tagumpay mo? Come on, don't ignore the message. Come on. If you don't pursue righteousness, if you don't pursue relationship, if you don't fulfill your role, there is no victory. Kulang po yun. Kaya nagpapakabanal ang isang tao. Kaya siya nagsisikap na mag-pursue ng intimacy kay God para sa kanyang role na binigay ng Panginoon. Kasi nandito ko sa mundong ito, hindi upang mabuhay sa sarili mong gusto at gawin ang gusto mo. Merong role ang Panginoon sa'yo. And your success depends on these three important things. Your righteousness, your relationship with God, and your role. Anong size ng pagpapakabanal ko? Hindi naman ako nagpapasok, hindi ako nag-preach. Saan ko gagamitin yan? Nagpapakabanal ka, singer ka, nag-i-intimacy ka, hindi ka lumahawin sa church. Saan mo gagamitin yan? Saan mo gagamitin ang talento mo? Saan? Sa Diamond Hotel lang? Saan pa? Riders lang? Sabi mo pa sa Saan pa? Ano yung huli? 6 doors? Kabisado yun, no? Sa Bermosa? 4 na yun, malaki natalita mga tablat, ha? Huwag mo sigawan. Di ba? Si Kevin naman. Amen? So I hope I have completed my message this morning about the pursuit of victory. Napakalinaw po niya. At nanalo po si Joshua sa lahat ng kanyang dinahanang digmaan, matapos pong mag-sanctify at iniwanan ng kasalanan at nadala na ang mga tao kasi pinatay ang buong pamilya ni Achan, di ba? At sila po ay nagtagumpay hanggang ma-occupy po nila ang land of Canaan. Mga kapatid, that is the story of Joshua. Okay? Naging successful po siya because he was able to fulfill the role. Focus on your role. Ano bang role mo sa church natin? Anong role mo sa family? Anong role mo sa lipunan? Okay? And then finally, I would like to end up with this, mga kapatid. I would like to end up with this statement. Kung meron akong isang pinakagustong point sa point ng tatlong to, na muna din, yung point number 2. Intimacy with God. Question again before I end my message. May I have your eyes on me now? Your eyes. Are you in the pursuit of intimacy with God? I'm asking a question. Are you in the pursuit of intimacy with God? There's no victory without intimacy with God. Because God cannot fight your battle. As sinabi ni David, one thing have I desired of the Lord that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord. All the days of my life to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I fear? There's just one thing in my life that I want, to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Intimacy with God. Are you in the pursuit of intimacy with God? Okay? I will say amen and say amen after this statement. People who are in the pursuit of intimacy with God and living a victorious life, they are not satisfied with living on earth, with the life that this earth can give them. They always want to be in the presence of the Lord, and they want to see the Lord eyes to eyes and face to face. Kontento ka ba na nagpe-pray ka lang, kausap mo ang Lord, eh hindi mo nakikita? Hindi ako kontento doon. Si Ora po, nag-uusap po kami yan lagi, araw-araw, sa cellphone. Ayaw ko lang ganito, hindi ako makakatagal, hindi kita nakakasama.
Ang haba ng buhok ko. Kayo, kontento ba kayo? Nakausap niyo yung Panginoon, hindi niyo nakikita. Kung kayo nagpupurso ng intimacy kay God, do you want to see God face to face? You're excited for the appearing of the Lord Jesus Christ in the heavens. Hindi po yun siya mawawala sa puso niyo, mga kapatid. Dahil ang mga mananampalataya sa Biblia, laging nag-aabang ng pagbabalik ng Panginoon. Hindi sila kontento na sila ay nag-iintima silang kay God dito sa lupa. Kaya kung totoo ka nagpupurso ng intimacy kay God, you want to go to heaven na. Now na. Okay. Sino pong ganun sa Bible? Si Apostol Pablo. I am torn between two. Hindi po siya torn between two lovers. Torn between two lovers, feeling like a fool. Sumunod na kasama na yung song ngayon, ha? Di ba? Torn between two, I want to go to heaven, which is far better. I want to go to be with Jesus, which is far better. But because I am needed here, I will just abide in the flesh kasi kailangan yung mao dito. Pero kung tatanungin nyo, nothing can satisfy me here. There's nothing that is holding me here. I want to go to heaven. The only thing that I am here is because I want to serve you. I want to serve God. That's the only thing, the reason that I am here. But if without the ministry, without serving God here on earth, I'd rather go. There is no reason for me to stay on earth if I will not serve God on earth. Why are you here on earth? The main reason I want to serve God, I want to please the Lord, is the only thing, to give Him the glory. If not, I'd rather die. That is the Christian principle of intimacy with God. I am not contented with just mere reading the Bible and mere fellowshipping with God and spending hours. That's not enough for me. I want to be with Him. Is that you? Is that the life of Great Christian Church? Uy, amen. Amen. That is the true spirituality. I want to be with Christ. Nothing, again, there is nothing greater that is more attractive than the appearance of the Lord Jesus Christ. And if there is one thing that you celebrate every day and that's giving you pleasure every day is to celebrate Jesus in your heart more than anything else. And we are not waiting for anything in this life greater than what we already have in us. Jesus Christ, the greatest of all. Ang ganda ng message ng song kanina, di ba? The last song that was sung. Bigyan mo ako ng isang magandang line doon, kapatid. Ginamit ni kanina niya. Yung, the greatest, ano yung song yun? Ang song ko. Umiiyak ako nung time na yun, kaso lang, yun ang message eh. Bigyan mo kay Kevin, bigyan mo kay Kevin. Sa bridge. Sa bridge. Sa bridge. Sa bridge. Sa bridge. Sinasabi mo. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above it all thrones and dominions, all powers and positions, your name. So, tama na. Ay, sorry po, na-feel ko na po kasi. Hallelujah, thank you Lord. Gusto ko kasi si Kevin ang umawit. Di ba? Sinave mo di ba? Kaya kung niya kanina, imagine that the highest God, the greatest God, is in our midst. Wow. This place is the greatest of all the places where we can be today. God is in our midst. Nothing is more attractive than His presence, more than His presence. And if there is one thing that you should celebrate more than anything else every day of your life, is His presence. The greatest,
the highest. Shall we all rise? I would just like to share one of the thoughts in my meditation. Yung sasabihin ko, napakahalaga po nito. In one of my meditations, that I use also to meditate, is to enjoy the freedom of being in Christ. And this is what I used to say, Lord, you are my righteousness. It's very clear in the Bible that He is our righteousness. We're the righteousness of God in Christ. Christ is our righteousness. And Christ rose from the dead. And He is our victory. If Christ is our holiness, He is also our victory. Amen? Not only that He is our victory, He is our power. He is our prosperity. He is our all in all. Wow! What a Christian life we have. Tayo manalangin. Salamat.